Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-usapan ang tungkol dito sa isang Solana meme coin kung saan ay rinag pull daw ng developer nito pagkatapos po ng kanyang pre-sale. Kaya yan, mag-ingat po tayo. Hindi po lahat ng mga meme coin ay nagbibigay ito ng magandang kita or nagre-resulta ito sa magandang kita. Mas marami po ang mga meme coin na talagang ginawa lamang ng mga scammers or mga manlulokong tao. Kaya yan po ang risk dito. Yan, hindi lamang po yung wala na talaga sa umpisa pa lamang talaga ay wala na talagang pag-asa dito kung pag nag-invest tayo sa mga meme coin na gawa ng mga manlulokong tao. Kaya ito po yung talagang pinaka-risk dito. Yan. Kaya pagdating po sa pag-i-invest sa mga meme coin ay yan, high risk, high reward po talaga ito. Pero mas mataas po talaga yung risk yan kumpara sa reward kasi mas mahirap po talagang maghanap ngayon ng legit na meme coin na talagang kikita tayo rito ng malaki. Kaya ayan, kung hindi po tayo talaga kung hindi po tayo na hindi po natin kayang i-handle ang mga risky high risk assets na ito, ay mas mabuting iwasan na lamang po natin ito. Dito na lamang po tayo sa mga established at mga kilalang mga cryptocurrencies. Ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, ang sabi dito ay the URF meme coin team committed a rug pull and disappeared with 2,400 SOL collected during the coin's pre-sale. Ayan, tinakbo po nila yung coin na kanila pong nakolekta sa pre-sale. Ayan, pre-sale pa lamang yan. Ay pwede na pala nilang itakbo. Yan, yung URF, tinatawag pong URF meme coin. Yan po ang nag-commit ng rug pull. Yan, sa pre-sale pa lamang ay yan, naglaho na sila. Yan, 2,400 na Solana yung kanilang tinakbo. According to on-chain researcher Zach XBT, the meme token team on the Solana blockchain withdrew Solana worth about $450,000. Kaya ayan, laki po niyan. Ayon po kay Zach XBT, isa po siyang researcher. Yan, siya po yung nag-research tungkol sa insidente na ito. Kung saan ay ayon po sa kanya ay ayan, yung mga manluloko na ito ay nagawa po nilang ilabas ang 2,400 na halaga ng Solana token at yan po ay nagkakalaga sa $450,000. Kaya yan, the team disappeared less than 24 hours after launch and social media accounts had zero activity since March 26. Kaya yan, nung naglaho na po yung team ng meme coin na ito pagkatapos po ng launching nito at wala na po silang update mula pa noong March 26. Kaya yan, ito po yung mga screenshot na nakalap ni Ginoong Zach XBT. Ito po yung chart, kitang-kita natin. Ayan, nung nag-pump po ito, umabot po ito ng higit 0.03. Tapos diretsong bagsak po ulit ito sa 20 digits 1339. Kaya ayan, the developers completed the fraud less than 24 hours after URF launch. The team also used the funds raised during the asset sale to trade other meme tokens on Solana. The project's social network activity has been dormant since March 26. Kaya ayan, ang ganyan po yung kanilang ginawa. Ayan, kanilang trinade na rin yung nakuha nilang funds sa ibang mga meme tokens dito kay Solana. At simula noong March 26 ay wala na po silang updates. Hindi na po sila nagbibigay ng bagong tweet or post sa kanilang X account. Zach XBT noted that influencer Bryce Hall supported the project by posting several posts but has since changed and gone silent about the unreliable cryptocurrency. Kaya yan,
parang inaakusahan na rin po niya itong si Bryce Hall sapagkat kanya ra pong napansin na sa ilang mga post nito or tweet nito sa kanilang X account ay pinopromote po niya ang peking meme coin na ito. Kaya ayan, meron po siyang meron pong reaction dito itong si Bryce Hall. Sabi niya ay stop DMing me to promote this. I've graduated from that lifestyle. Ayan, graduate na daw po siya sa pagpo-promote ng mga peking coins. Previously, ZachXBT estimated that from March 12 to March 20, 33 pre-sales of tokens worth around $149 million took place on the Solana blockchain. The analyst identified several fraud cases with total losses of approximately $4.4 million, admitting that this is a partial list. Kaya ayan, marami po palang nalulugi or nai-scam pagdating sa mga meme coins. Dito lamang po yan sa Solana. Paano pa kaya yung iba? Kasi hindi lamang po dito kay Solana ang may meme coin. Meron na rin pong ibang mga meme coin pero gamit nila ang ibang mga blockchain. Kaya ayan, ayon po sa kanya ay umaabot daw po ng $4.4 million yung mga na-scam mula March 12 to March 30. At sabi pa niya rito ay partial list pa lamang ito. Ibig sabihin ay hindi po kumpleto yung kanyang yung total dito na kanyang nakita na total losses ng mga yung mga nakuha ng mga manlolokong tao. Kaya yan po ulit, ang masasabi ko lamang po rito ay doble ingat lamang po talaga tayo, kasi pagdating po kasi sa mga meme coin, masarap po talagang kumita rito kung pag napili natin yung tamang meme coin. Yan. Pero sa dami po ng mga meme coin na mapagpipilian natin ay hindi po natin alam kung alin po sa kanila ang talagang sasabog. Yan, majority po sa kanila ay talagang mauuwi sa rug pull, katulad ng nangyari sa balitang ito. Kaya ayan, pero kung pagtakot po kayo talagang mag-risk ay ayan po ulit, ang aking pinaka-advice dito ay syempre mag-stick na lamang po tayo sa mga safe assets, yan, mga well-established na mga cryptocurrencies. Diyan na lamang po tayo. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.